Hallelujah. Good morning, church. Good morning. Ay, paus pa ang boses. Hallelujah. Kahit paus ang boses, mabuti pa ang Diyos. Amen? Mabuti pa ang Diyos? Amen. Buhay ba ang Diyos? Amen. Kamong tanan, buhay ba kayo? Hallelujah. Amen, guys. May nakasulat pa sa Bible. Hanggat may hininga pa sa mga bagay ninyo, dapat talaga mag-praise the Lord. Amen? As long as I'm living, dapat talaga mag-praise tayo sa Ginoo. Napakabuti si Lord kahit sa mga oras na dili natin masabtan, maintindihan, ang Diyos ay mabuti pa rin. At dapat lang talaga ibalik natin ang praise and worship and thanksgiving sa ating Diyos. So, hallelujah. Well, kung ikaw ay nakaranas na napakabigat na week or may mga dinaanan, mga problema, mga issue, mga sakit, ito yung oras mo na pwede mo talaga ihatag sa Ginoo. Ilapag natin yung mga kung ano man yan sa trono ng Ginoo at ibili na lang yan dyan. Dili na natin kailangan kunin pa pag alis natin dito. Ibigay na lang sa Panginoon Diyos. Sabi daw, lahat naghihina, lahat na may problema, lapit lang sa akin at mabibigyan ko kayo ng rest at peace. Mga ikson, kailangan natin dumikit sa Ama. Itong Ama na ito, si God, ay talagang God of peace, na gusto niya yung mga buhay natin ay talagang punong ng kalipay o kapayapaan. Siya yung Diyos na bibigay ng tanan, so dapat lang talaga is willing tayo dumikit sa Kanya at siya na maghawak, siya na yung magdirekta, siya na magprotekta, siya na yung talaga mag-ano sa atin mag-provide na kung ano man yung pangingailangan natin. Lahat ng dumidikit sa Panginoon Diyos, mga eksol, sabi ng Panginoon, hindi ko sila pabayaan, hindi ko sila iiwanan. Tinuod po ang pulong sa Ginoo. At huwag na lang yung i-question ng pulong sa Ginoo, kundi i-question mo na lang yung paraan ng mundo. Ang mundo at pulong sa Ginoo ay napaka-contradictory. As in talaga hindi sila nagka-eyes to eyes. Pero pag tayo nag-eyes to eyes sa Ama, sabi daw ng Diyos, akong bahala sa iyo. Amen? So tayo ay mag-pray tayo at tayo ay ibigay natin yung oras natin sa Panginoon at enjoy na lang natin yung presensya ng Diyos karumpunta. Amen? So, pwede tayo mabarog? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Magampot ang mga igsuha. Amahan na sa langit, Lord, kami nagpasalamat kanimo Ginoo sa iyong pagkamaayo, God. Salamat sa lain ng sab na kusog, ginhawa, Ginoo, kinabuhi, gihatag sa tagusa ka namo, Lord God. Labi na Ginoo, niningal tayong Ginoo, nga imo kami gitagaan sa og kahigayunan, Ginoo. Nga din ang tagusa, Ginoo. Magkahiusa, Lord. Diya sa pagsimba diya sa imong buhay ngalan, Lord ka. Lord, salamat kay Ginoo
nga ikaw ang Dios na wala ka nagkulang suntag sa mga kinabuhi mo. Even though Lord God, doon namin mga dakong mga pagkulang diya kanimo Ginoo. Apan ikaw nga Dios Lord God, grabe ka kamatinud-anon Ginoo sa mga tag sa kinabuhi mo Dios. Lord, salamat kayo Ginoo sa mga pagdisiplina Lord God. Lord, salamat kayo Ginoo na anak ko Dios. Tungod kay gila mo kami Ginoo nga tinuod nga anak Ginoo. So Lord, salamat nga samtang kami Ginoo magpadayon Ginoo diya sa mga pagday, pagsimba diya kanimo Ginoo. Andama ang matag sa mga singkasing Lord God. Susiha kini Ginoong Dios. Kung adto nang kini mga babag Ginoo sa sulod sa mga singkasing Lord God. Lord, nakita mo Ginoo kini tanan Ginoo. Walay matago kanimo Lord God sa mga singkasing Ginoo, sa mga huna Ginoo Lord God. Kini hayag kayo diha kanimo Ginoo Lord Jesus. Lord, kung doon naman kayo nakita God, nga dili pagka maayo Ginoo, na mo hinungdan sa babag Ginoo sa imong presensya Lord, nga dili na mo masinati God. Lord, pasayloa kami Ginoo. Pasayloa kami o Dios. Kuha kini mga babag Ginoo sa mga singkasing Ginoo. O pulihi kini sa singkasing na mapausanon Ginoo Lord God. Kasing-kasing na madinaygon diha kanimo Ginoo Lord Jesus. God, dili kami buot Ginoo nga piki ang among pagsimba ning kabuntagon Ginoo Lord God. Gusto namo Ginoong Dios masinati Lord God ang imong presensya Ginoo diri sa among kaliwala Ginoong Dios. Lord, dili kami buot Ginoo nga labay kawang lamang ang among pagsimba diri nga dapit Ginoo Lord God. Kundi Ginoong Dios among ipangandoy Ginoo ang imong presensya Ginoo Lord God. O Lord, imong nakita Ginoo matag usa Ginoo na adunay kagutom ug kauhaw sa imong presensya Ginoo Lord God. Lord, ako nagaampo nga imo kami pagapunon karon Ginoo sa imong presensya, pagtagbaon mo Ginoo ang matapusan ng mga espirituhanong kinabuhi diya sa imong presensya o Dios. Lord, salamat kay Ginoo. Salamat kay Ginoo Lord God sa imong akong gugma sa matapusan kanamo o Dios. God, samtang kami magapadayon, Lord, among gihinginlan ang tanang daotang espiritu Ginoo Lord God. Abot mo guba, mo destroy Ginoo or gusto nga mo linglag Ginoo Lord God. God, kapusa kini sa imong pangalan o Ginoo Hesus. Hallelujah. Lord, espiritu nga katungod Ginoo espiritu sa pagbunit sa mga gadget Ginoo Lord God nga dili maka-focus Ginoo dahil sa imong pagdaig paminaw sa imong pulong Lord. God, gina-rebuke na mo na Ginoo in Jesus name Lord. Hallelujah. Lord God, aron Ginoo matagaan na mo tinuod nga balyo Ginoo kini nga mong pagsimba Ginoo diha kanimo Dios. O makita mo o God nga kini nga mong mga pagdaay Ginoo Lord kinasingkasing gay Ginoo Dios. Hallelujah Jesus. Dalayon ka Ginoo. Holy Spirit, come Holy Spirit. Hallelujah. Oh Shara Sikaradat. Hallelujah. Oh yes Lord, we believe Lord God sa imong pulong nga usaw duha tulo magatigom diha sa imong ngalan Ginoo nga ikaw ana sa among kaliwala Lord God. Hallelujah. Yes Lord, yes Jesus. Thank you Holy Spirit. Ikaw Ginoo magapamuhat Lord God. Tanan Ginoo ning magagamiton karon Ginoong Dios sa praise and worship Lord God. Hallelujah. Sa mensahe Ginoo Lord God. Tanan Ginoo mga instrumento Ginoo Lord nga magadayeg diha kanimo. Magasinggit diha kanimo Ginoo Lord God nga ikaw lamang ang Dios Ginoo nga ngayang simbahon Ginoo Lord God. Yes Lord, thank you Jesus. Dalayon ka Ginoo. Lord, imo ang tanang dungog himaya o God. Imo ang tanang dungog himaya o Dios. In Jesus name we pray. Amen. May muntag mga igsoon, kung kinsa kato na ibalaang kasulatan, atong ablihan sa Salmo 81. Pag-awit kamo sa kalipay ngadto sa Dios nga naghatag kanatong kusog. Paghugyaw kamo ngadto sa Dios ni Jacob. Sugdi ninyo ang pag-awit.
Patingugang tamborin o tukara ang maanindot pamation ng mga instrumento nga adunay mga kwardas. Patingugan ninyo ang budyong sa pagsaulong sa bista sa pagsugod sa bulan ug sa kasaulugan nga himuon nato initakdo sa bulan. Kay mao kini ang tulumanon alang sa mga taga-Israel, lagda kini sa Dios ni Jacob. Gihatag niya kini nga pagtulun-an ngadto sa mga kaliwat ni Jose, sa dihang gisulong niya ang Ehipto. Nakadungog ako og tingog nga wala ko mailhi, miingon kini. Giluwas ko kamo gikan sa pagkaulipon. Gikuha ko ang mabug-at ninyo nga mga nga dal-unon o palas-unon. Sa dihang anaa kamo sa kalisod, nanawag kamo kanako o giluwas ko kamo. Gikan sa mga dag-ong gitubag ko kamo. Gisulayan ko kamo dito sa tuburan sa Meriba. Mga katawhan ko mga Israelenhon, pamati kay pahimangnuan ko kamo. Hinaot nga mamati kamo kanako. Kinahanglan nga dili kamo magbaton og laing Dios. Ayaw gayud kamo pagsimba og mga Diyos. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto. Pangayo kamo kanako ug hatagan ko kamo sa inyong gikinahanglan. Apan kamong mga Israelihenon nga akong katawhan wala kamo namati ug mituman kanako. Busa gipasagdan ko kamo sa inyong pagkagahid ulo ug sa pagtuman sa inyong gusto. Kung mamati namunta kamo ug musud sa akong mga paagi. Silutan ug pildihon ko dayon ang inyong mga kaaway. Mukulo sa kahadlok ang mga nagdumot kanako. Ang ilang silot walay katapusan. Apan kamong akong katawhan pakan-on ug gusgod ko sa labing maayong trigo ug dugos. Atong pakpakan ang pulong. Amen. Hallelujah. Itong Diyos na to na nagde-deliver sa mga anak niya sa Israel noon, siya pa rin ang Diyos na nagluluwas sa atin. Amen? Kalawasan natin ay nagigikan lang sa Ginoo. Oh, praise the Lord. Ligtas pa tayo mga Ikson? Eh, wow. Yung iba, sure. Yung iba parang, ewan. Ligtas pa tayo mga Ikson? Amen. Mabuti po ang Diyos. Awitin natin ang Ginoo karong buntag, guys. Let's give Him all the praise and the glory. Sinabi ng Diyos, iaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, isasagad ang buhay ko. Kahit ika'y magsasayang, pagkat sinabi ng Diyos na sinabi niya, huwag mong binitawan mga pangako niya. One more time, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, iaangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, isasagad ang buhay ko. Kahit ika'y magsasaya, pagkat sinabi ng Diyos na sinabi niya, huwag mong binitawan mga pangako niya. Rumaragas ang pagpapala, ang iyong mararanasan. Huwag ka na magtataka kung ba't sa'yo napupunta mula nila di mo sila saan man mapunta. Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, iyong mararanasan. Ibalik natin sa umpisa, sinabi ng Diyos. Sinabi ng Diyos, iaangat ang buhay mo. Sinabi ng Diyos, isasagad ang buhay mo. Kahit ika'y magsasaya, pagkat
Malakas ang pagpapala yung mararanasan. My Savior, Redeemer, you lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came me from the everlasting unto the world believing, the Father's only Son. One more time, my Savior, Redeemer, you lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came me from the everlasting into the world we live, the Father's only Son. You lived, 'cause you lived, and you died, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, Jesus, we worship you, Lord God. Worship you, Lord Jesus, in this place. Hallelujah. Let's sing one more time. My Savior, here we go. My Savior, Redeemer, you lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came me from the everlasting unto the world we live, the Father's only Son. You live, 'cause you live, and you died, and you rose again on high, 'cause you opened the way for the world to live. You live, 'cause you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you. Oh, hallelujah, hallelujah, for all you've done. Oh, praise you, Jesus. Grabe. Yung lyrics na yan, napaka-tinood, guys. Na dahil sa buhay ni Jesus Christ, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At kapag hindi mo pa nagigits yan, ito yung pinaka-sweet, ito yung pinaka-maayong na gustong ihatag ni Jesus sa atin. Na pwede tayong lumapit sa Kanya, humingi patawad, tanggapin yung gugma niya, tanggapin yung forgiveness, at mabibigyan daw tayo ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ay bumaba dito sa mundo. Sa loob na ng 33 years, alam na natin, gumawa siya ng mga milagro, naligtas yung mga tao, pinabuhay niya yung mga patay, pinalakaw yung mga pilay, at pagkatapos na ng 33 years, alam na natin na pinapos siya sa cross. At dahil hindi naman sa kasalanan na gawa niya, kundi ito ay para sa mga kasalanan natin. So He lived and He died and He rose again para tayo ay mabigyan ng buhay.
your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praise. Oh, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Oh, I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to see. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven. Here we go. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Kahit umabot pa ng 50 years old yung kanta ng mga Ikson, hindi pa rin nagbabago yung mga lyrics. Hindi na nawawala yung truth, yung mga lyrics ng mga yan. Kasi ginawa ni Jesus yan para sa atin at dapat lang talaga awitan natin ang Ginoo, mga Ikson. Awitan natin ang Ginoo. Lord, I lift your name on high. At yan yung focus dito natin sa church. Kada Sunday morning, tinataas natin yung alam ng Panginoon Jesus. Oh Lord, salamat sa iyong kabutihan, Ginoo. Kailangan ka namin, Ginoo. Kailangan ka namin, Ginoo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Jesus. Ang puso ko'y inuulog sa'yo. Napapaputo ba, nagsusumamo? Oh, na ikaw ay mamastan, makalita, sa'yo ay husan. Ang puso ko'y inulog sa'yo. Napapapunta pa, nagsusumamo. Kasi nabati mo, na ikaw ay mamastan, makalita, sa'yo ay husan. Luubin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulugan na iyong wakas na pasimpan. Daluyan na wala hanggang mga papulit pasamba. Mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Ang puso ko, ang puso ko'y binubulog sa'yo. Nagpapapunta pa, nagsusumamo.
you deserve the glory and the honor as we lift our hands in worship and glorify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we glorify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands to worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship as we glorify your name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. No one else like you, Jesus. Imo ang himaya. Imo ang himaya. Anong gana. Ipataas ang kamot sa pasimang nalagunay kundo. Imo ang himaya. Anong gana. Ipataas ang kamot sa pasimang nalagunay kundo. Mahal ka, minadoso ka kung Diyos. Walay sama kaibig mo. Walay sama kamahalan ka. Minadoso ka ngayon. Walay sama kaibig mo. Walay sama kaibig mo. Let's sing that one more time. Imo ang himaya. Imo ang himaya. Anong gana. Ipataas ang kamot sa pasimang nalagunay kundo. Imo ang himaya. Anong gana. Ipataas ang kamot sa pasimang nalagunay kundo. Kamahalan ka. Minadoso ka ngayon. Walay sama kaibig mo. Walay sama kaibig mo. Kamahalan ka. Minadoso ka ngayon. Walay sama kaibig mo. One more time, kamahalan ka. Kamahalan ka. Minadoso ka ngayon. Walay sama kaibig mo.
in this place, Lord God. You are a great God, oh Jesus. Salamat kayo, Ginoo, sa iyong presensya, Lord God. Sa tanan ng mga milagro, Lord, na nabuhat mo sa aming mga kinabuhi, Panginoon, kami nagpapasalamat, Lord God. Hallelujah, Lord God. Walang iba na pwede mag-miracle, Lord God, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ang mismong kinabuhi namin is a miracle, Lord. Kami ay mga walking miracles, Lord God, na dapat patunayan namin, Lord God, kami ang mga anak ni mo, Ginoo. Samahan mo kami, Lord, karong buntag, Ginoo. Sa mabasa sa pulong mo, Lord God, ablin mo yung aming kahuna-huna o kasing-kasing, Ginoo, na masabta namin, Lord God. Holy Spirit, ikaw na mag-translate, God. Holy Spirit, ikaw na magpakita, Ginoo. Holy Spirit, Lord, ikaw na kumilos sa kaisipan ng kada isa, Panginoon. Kailangan ka namin, Lord God. Alam namin, Lord God, hindi dahil sa instrumento ka, ikaw ay dumadating. Hindi dahil sa awit-awit lang, ikaw ay dumadating, Lord. Ikaw ay dumadating, Lord. Ikaw ay kumakilos dahil ikaw ay mabuti, Lord. At sinabi mo kung saan at dalawa at higit pa, nandun ka rin, Panginoon. So, Lord, karong buntag, Ginoo, ina-offer namin yung oras nito, Lord. Ina-offer namin yung mga awit namin kanimo, Ginoo. Ina-offer namin yung mga espiritu namin, kasing-kasing, Ginoo. Ina-offer namin sa iyo. At gusto namin, Lord, makita, Lord, na kumilos ka sa kadusa. Sa mga may bigat na dala, sa mga sakit, sa may mga spiritual na problema, Ginoo, ikaw ang solution sa tanan. Kailangan ka namin, Ginoo. Himaya ka, Lord God. Hallelujah, Jesus. Kailangan ka namin, Ginoo. Oh, Lord God. Kumilos ka, Panginoon. Spirit of the living God, come and be in this place right now. Lord Jesus, we need more of you. Pagdagan mo pa, Ginoo. Pagdagan mo pa. Ibuhos mo dito ang Espiritu mo, Ginoo. Jesus. Salamat, Lord. There is no one like you, Jesus. None like you. Wala isama ka na nalino. Salamat, Lord God. Hallelujah, Lord. Ikaw na, Panginoon, magdirekta karon, Lord. Salamat kaayo, Ginoo, sa iyong kabutihan, Ginoo. Yakapin mo, Lord, na mabuti, Panginoon, ang kadusa, Lord. At ablin mo yung mga tenga namin, Lord God, yung mga kasing-kasing namin, Lord, para ma-receive namin kung ano yung gusto mong ibigay karon buntag. Salamat, Lord God. Purihin ka sa may katapusan in Jesus' name. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Mabuti ba ang Diyos, mga igsoon? Amen. Oh, hallelujah. Well, medyo mainit ka rin, no? Sabi daw nila, pa summer daw, pero araw-araw naman may uwan.
At pag tiningnan nyo yung mapa karon, yung weather map na yung week, sabi daw, araw-araw naman daw, uulan. Pero sabi naman ng iba, ay summer na yan, summer na yan. Well, enjoy na lang natin yung ulan habang may ulan. Kasi alam ko naman, pagdating ang init, naku, magko-complain na naman ang tanan, init, init, init. Ibang klase talaga yung mga init na ganito na parang walang hangin. Parang ang air na yun is napakabigat. Grabe, parang pag singaw pa lang ng gano'n, parang ang init na nang pumapasok sa ilong. Dahil nga, may mga ulap at yung araw naka-force na ng init at hindi nakaka-release yung init na ng mundo. So grabe, mainit talaga karon at ang init na ganito ay nakakapagod sa tinod lang talaga. Kahit wala ka namang ginagawa, ikaw ay maaaring mapapagod dahil sa bigat na ng ere. So huwag niyo mahayaan na yung joy ninyo mawala dahil mainit at huwag niyo mahayaan na yung kalipay ninyo mawala dahil umuulan. Kundi ang araw at ulan galing sa Ginoo at dapat magpasalamat tayo sa lahat na binibigay niya sa atin. Amen? So hallelujah. Well, ang aking kaisipan ay nandito at kung saan naman hindi ko basta-basta nahahanap ang thoughts ko na yung umaga. Marami akong iniisip na mga gustong gawin sa darating na mga linggo sa church property at yung gusto kong mangyari sa church. At habang nagpa-pray ako kanina, sabi ko, Lord, ano ba talaga yung magamit ng mga tao para sa mga lives nila? Ano yung mensahe, Lord, na kailangan ibigay sa mga anak ko, Panginoon, para sila ay lumago sa iyong relationship nila sa iyo. At grabe, siguro 2 to 3 hours, nagpapasa lang, nagpa-pray lang. At inintay ko talaga si Lord. At mabuti talaga si Lord kasi never once naman na si Lord ay hindi dumating. Amen? Pag talaga yung oras ni Lord, ang tanong lang is, tayo naman minsan, present naman sa physical, pero yung kaisipan natin is, wala naman, hindi ka sunod sa ating lawas. Naka-experience ba tayo ng ganyan? Pag hindi nagsabi yung amen yung ba, baka papatuloy ko dito lang. Amen, di ba minsan yung katawan natin is talaga naman dyan, pero yung thoughts natin is napakalayo. Di ba? Minsan talaga para may kausap ka, pero hindi mo talaga kausap kasi may naka-on yung ilaw, pero wala naman tao. May kasabihan ng gano'n yung bahay, may ilaw naman naka-apply, pero wala naman tao sa loob. So minsan gano'n din tayo. Now, pagdating sa church mga igsoon, dapat ito ay hindi nangyayari sa atin. Kasi kung attendance ang habol ninyo, amen po ba? Alam na natin, ang attendance sa church, hindi ito yung reason kung bakit tayo makakasunod sa langit. Hindi po binabilang ng Diyos natin ng checkmark sa mga attendance natin. Hindi po katulad sa mga school o sa mga work, kapag na-absent mo or na-late mo, ito ay chine-check. Magpasalamat tayo sa Ginoo mga igsoon na si God ay binabasa po at pinapatimbang niya ang iyong kasing-kasing at kapag hindi pumantay or hindi tumapat yung kasing-kasing mo sa level niya, doon ka makakakuha ng problema. Hindi po sa ilang beses ka nagsimba sa isang linggo. Meron po akong binabasa na book na yon at na-share ko ng konti ito sa Friday night na may mga upuan pa rito, pwede naman masulod. Gawa na naman spot dyan. Pamilya mo ako. Itong book na binabasa ko, ito ay from 1920s to 1930s yung panahon. At yung nagsulat ng book, ito ay siya yung historian. Siya yung kumuha ng information patungkol sa itong lalaki na to. At itong lalaki na to ay matinding theologian. Hindi nga umabot na ng 40 years old, pero grabe yung mga knowledge at wisdom niya sa Ginoo. Ang pangalan niya was Dietrich Bonhoeffer. At si Bonhoeffer, sabi niya, bago pa siya talaga pumasok sa ministry, ang ginawa niya is, tumingin lang muna siya kung ano talaga ang ministry. Tinignan niya kung ano talaga ang simbahan. At doon talaga, hanggang ngayon, nagpaisip ako kasi matagal na years na, ang tanong ko talaga kay Lord is, Lord, ano pa talaga yung church?
Ano ba talaga ito? Building lang ba? Ito ba lang nagsisimba yung mga tao? Ito lang ba may attendance? Ito ba yung mga member? Ito ba social club? Ito ba? Ano ba talaga ang church? At ito yung isa sa mga nakita ni Dietrich Bonhoeffer was, sabi niya, pagpunta niya ng church, nakita mo yung mga devoted na tao. At sa ganda ng suit nila, naka-robes, yung mga nasa Catholic Church ba? Sabi niya, nakita ko, devoted kaayo sa ginagawa nila. Pero after ng ilang times na nakasama ko sila, after ilang times na ako na nakita ko sa kanila is, devoted naman sila sa isang bagay, pero hindi naman talaga sa Diyos. At sabi niya, doon talaga nagkaroon ng matinding question is, ano ba talaga ang church? At 1920s pa yun, at hanggang ngayon, yan pa rin ang isa sa pinaka-importanting tanong ko kay Lord. Ano ba talaga ang church? Kasi, alam niya natin ang building, hindi natin hindi ito madadala yung building sa langit, no? Hindi katulad na ng ibang religion dyan na ang ano nila, belief nila is yung mismong building aangat. Hindi ko nababanggitin yung grupo na yan, baka kakilala mo yun eh. Meron dito sa Pilipinas, naniniwala talaga yung mismong building lilipad. Ang church building, hindi importante. Pero yung spirit mo, yung kalag mo, ito yung importante. Ito yung hinahabol ni Jesus na sinasabi niya, come to me. Ako nang bahala sa'yo. At sabi ng bagong tipan, ikaw mismo ang church. So kung ikaw mismo ang church, hindi naman sinagot yung question ko kung ano yung church. Sinagot yung question ko kung sino ang church, yun. Nagets ko yun. Pero kung ano talaga yung church, yun yung hinahabol ko. Yun yung gusto ko malaman na talaga kung ano yung gusto ng Panginoon. At sino sa atin na yung buntag mga ison, na gusto natin malaman kung ano talaga yung gusto ni God sa pagitan ng church or kung paano tayo nag-church. Interesado ba tayo kung gusto natin kung ano yung gusto ng Panginoon? O di, ang assignment nyo is magbasa kayo sa pulong sa Ginoo at mag-pray kayo. Kung sinagot kayo ng Panginoon, please, puntahan mo naman ako. Joke lang. So, bago ba tayo diretso sa wali, itaas natin mga Bible natin. Declare na natin yung matinod ang salita ng Diyos. Sabihin natin, Lord God, matinunanon ka sa tanan ng panahon. Salamat kaayo sa iyong pulong. Gamitin mo, Ginoo, ang pulong mo karon para maituwid ako. Sino ba rito gustong magiging mas matuwid sa Ginoo? Amen? So, ang wali karon, wala pong title. Ito ay nagagaling lang sa heart ko sa pagbabasa dito sa pulong sa Ginoo. Pero ito ay may kasamang, siyempre, sipa. Amen po ba? Nasabtan natin kung ano yung ibig sabihin may kasamang sipa. Dili ito red horse, ha? Mamaya, yun yung unang isip nyo. Nakita yung commercial. Lakas ang tama, may kasamang sipa. Ibang sipa yan, guys. At yung sipa ng red horse, nawawala. Pero yung sipa ng Ginoo, amen po ba? Ang sipa ng Ginoo, dapat talagang pang-forward ka ng pa-forward. Guys, ang tinuod na anak ng Ginoo, tinuod na Kristiyano, walang gusto na mag-atras. Walang gusto mabalik pa sa kanilang yung kinabuhay nila noon. Ang tunay na anak ng Ginoo is going forward. Amen? Kahit nakatisod, kahit nadapa, kahit na stranded or nag-struggle, palaging pa Jesus. Hindi pa atras. Hindi pa atras. Dapat palaging papunta kay Jesus. Ang lahat ng problems ninyo, pwede talaga ihatag kay Jesus. Grabe, mabigat ang heart ko para kila Dad Rob. Na-share lang ng konti sa akin na nakausap niya yung isang kapatid niya kahapon at siya lang yung kapatid na parang gusto talaga mag-create na ng gulo dahil sa yung kamatayan ni Lola. At alam naman ni Dad, okay naman lahat. Tapos kagabi, tumawag sa akin si Dad, tapos binuhos niya sa akin yung sinabi ng kapatid sa kanya. At mula noon hanggang ngayon, talagang parang, kapag ang tao wala sa Ginoo, ang hirap talaga makausap na ng about sa Ginoo. Kung ang tao na mamuhay ayon sa gusto ng mundo, mahirap po kausap. At grabe, na-experience ko to nung Wednesday, kami naman ni Rachel, nagpunta ng LTO, may konting gulo doon.
At parang hindi ko talaga maintindihan kasi yung kinakwento sa akin, no sense naman talaga eh. Pero kung ito yung sinulat nila, dapat masundan. Ang tanong ko sa situation namin ni Rich at sa situation ni Dad, sino nagsuwat ang pulong sa Ginoo? Sa pagitan ng tao, si God. Amen? Si God ang nagsuwat nito. So ang tanong ko, kung ang mga tao willing naman sumunod sa batas, willing naman sumunod sa ganito, willing naman sumunod sa ganyan, bakit hindi ang mga tao hindi naman willing sumunod sa pulong sa Ginoo even though tinuturo nila anak sila ng Diyos? Yan yung mga malalalim na mga question ko para sa sarili ko. Ang mga tao willing naman sabihin, oh may Diyos. Willing naman humingi ng tulong, tabangin Ginoo, tabangin Ginoo. Willing sila tumanggap ng tumanggap pero hindi naman sila willing na sumunod. Ano kayo yung mga reason, mga ikson, na dapat, umabot na ng ganito yung mga tao, na everybody wants to receive, pero nobody wants to give. Hindi ito ay patungkol sa kwarta, ito ay patungkol sa iyong kasing-kasing. Ito ay patungkol sa iyong kinabuhi. Ito ay patungkol sa iyong kalag. Na willing kayo mamuhay, willing kayo ma-enjoy yung dagat, ma-enjoy yung dungog, yung sandbar, willing ma-enjoy yung chocolate hills, willing ma-enjoy Panglao or Sagbayan or kung saan kumabot, willing kayo mag-enjoy ng mundo, ng yung mga kihatag ng Ginoo. Pero pagdating mismo sa buhay natin, bakit ba nagiging selfish tayo? Nag-gets pa natin yung idea? Bakit ba tayo nagiging selfish tayo sa mga lives natin? Na hindi talaga natin ginagawang priority ang Ginoo. Now, ang kaligtasan ay para sa tanan, amen? Kapag kayo ay tumanggap kay Kristo, nakatanggap kayo ng kaligtasan, pero yung pinakatanong doon, sa pagtanggap ninyo ng kasalanan, kaligtasan, pagtanggap niyo ng kaligtasan, hanggang ngayon pa ba, inibigay mo ba yung 100% mo sa Ginoo? Malalim, no? Baka tayong lahat ay mag-guilty. Kahit ang mga pastors ninyo, mag-guilty. Bakit 100%? Mahirap naman yan, 100%. Hindi pa pwede, mga passing grade na lang. Ano yung pinaka-passing grade? Ton. Ano passing grade ka ron sa school nyo? 75? O hindi ba pwede 75 na lang? At least passing? O kung ano, may achiever lang ng konti, 80? Hindi ba marespeto ni Lord yun? At least trying hard? Guys, dito sa mundo, maraming grading system. Maraming mga level na yung pagdating sa sa mechanics, pagdating sa construction, pagdating sa yung mga pagtakbo ng mga barko, may mga level na kailangan sundan, amen? So ang tanong ko, tingnan natin, example lang. Ang tinuod na construction, pag talaga sinundan ang standard, ang code, at may nangyari, bakit kadalasan yung building lang na sumunod talaga sa pinaka-code, yung pinaka-structural standard, bakit yan yung manatili nakatayo? At yung tanan ng mga ibang building ay guba. Kasi nga, may building standard. Ngayon makita natin, may linog na naman kahapon sa Myanmar. Inabutan ng Thailand, yung palibot na ng Myanmar, yung buong area na yan, daghan patay, daghan guba, at talagang grabe chaos. As in, grabe yung mga video na lumalabas. Now, compared dito sa Pilipinas, itong dalawang bansa, may substandard talaga tayo sa building code na hindi naman kasi ini-inspect. Ang Bohol, naka-experience na ng linog, nakita yung mga building na naguba. Guys, i-compare na natin to sa spiritual lives natin. Meron tayong building code, meron tayong guidelines na binigay, gihatag sa atin ng Ginoo, at hindi mo pwedeng i-expect na ikaw ay manatiling matatag kung sinasubstandard ninyo ang mga buhay ninyo. Nasaktan ba natin?
Si Pastor Ray, hindi galit ha. Smile naman eh. Pero passionate lang kasi ako yung nako-convict. Ako yung naiinis sa sarili ko. Ako yung naiinis na nakita ko maraming churches na naguguba, maraming churches na close, maraming pastors na nagbibigay sa pera, sa yung mga ibang bagay na hindi natin kailangan pag-usapan. Basta yung mga makamundong mga bagay. At hindi sila manatiling matatag dahil kasi pinag-substandard na nila yung mga kinabuhi nila. Mga ikson, huwag niyong isipin na ligtas kayo sa substandard na buhay. Masabtan ba natin yung statement? Nag-gets na natin yung meaning ng substandard? Amen pa ba? Tumahimik lahat. Tumahimik lahat. Guys, dahil sa grasya sa Ginoo, amen? Dahil sa biyaya ng Ginoo, binibigyan pa tayo ng chance. Pero ang gusto ng Panginoon, amen? Ang gusto ng Panginoon, amen, is tayo ay mamuhay sa standard niya. Amen? So wala akong dinadown, wala akong tinatira. Actually, hindi naman, sa share ko na yun, hindi pa nga ito ay part na ng gusto ko i-share eh. Pero ito ay mabigat sa akin kasi namumuhay tayo sa substandard world at sabi ni Paul, sabi ni Jesus, huwag kayo mag-take part sa substandard, kundi kayo mismo dapat ang standard. Na-enjoy ba natin yung share ni Papa Spade nung 2 weeks ago? Yung i-share niya, yung naintindihan ba ninyo yung lives ninyo? Yung lives mismo ninyo nakikita ng iba. At kayo mismo magiging rason kung tao ay lalapit sa Ginoo or tao ay lalayo. Guys, kung tayo mismo ang dapat ibaliktad ng mundo, ano yung ginagawa natin sa lives natin na sinusundan natin yung standard ni Lord? Kasi kung wag na isunod natin yung standard ni Lord, maibabaliktad talaga natin yung mundo na yun. Kasi sa lahat na nakikita, grabe, hindi ka makaka 2 minutes lang sa pag-apply sa Facebook na hindi makakita ng tao pinatay, tao na sagasaan, tao na aksidente, building na naguba, gera dito, hold up dito. Grabe yung pagbuksan ko pa lang kagabi para mag-AOP. Pag-apply ko pa lang, hindi ko pa na-click yung live. Ang lumabas is isang tao na pinakul, yung isa pang tao, harap-harapan. At yun yung lumabas. Wala akong hinanap, wala akong binuksan na page. Kaya yun yung lumabas. At ang dilim, grabe. Pero pag tayo ang nagiging tahimik lang, kung tayo ay magiging, okay na yan kasi hindi naman tayo kasama dun eh. Kung tayo magiging tahimik, guys, meron po nakasulat, grabe. May nakasulat dito sa, hindi naman part to sa wali, pero may share ko lang dito sa nabasa ko sa 2 Corinthians. Sabi daw, kung magiging tahimik lang kayo at wala kayong tulong, wala kayong ginagawa para matulungan ng mga tao, sabi daw, alam ni Lord yung silence ninyo. Nakikita daw ni Lord yung silence ninyo. At babasahin natin maya-maya. Sabi daw, i-judge ni Lord yung mga gibuhat mo sa yung kinabuhi. Yung times na hindi ka kumilos at yung times na kumilos ka. At grabe, parang nabigatan ako dun. Sa mga nakikita kong gulo, sana yun, ang kaya kong lang gawin is mag-pray. Pero ito ay patungkol talaga sa lives natin eh. Kung sobrang tayong selfish sa lives natin, sa sarili natin lives, na hindi tayo willing na magtabang sa ibang tao, paano ba talaga pagdating na ng oras ng Panginoon? At sinabi ni Jesus, nabasa natin ito siguro mga 2 months ago, sinabi niya, nung ako ay gutom, nung ako ay nakaubad, yung ako ay nasa bilanggo, yung ako ay nauhaw, tinulungan mo ako, tapos tanong tayo, saan ka namin tinulungan? At sinabi ni Jesus, dahil kasi ginawa mo sa iba. Pero sa iba naman, sinabi niya, yung ako ay gutom, yung ako ay sa bilanggo, hindi mo ako pinuntahan, hindi mo ako pinakain, hindi mo pinainom, hindi mo ako pinabisan. At sabi naman nila, saan naman namin hindi na nakikita ng gano'n? Kasi kung hindi kayo willing na makitabang sa mga tao na nangingailangan ng tulong, hindi rin kayo tumutulong sa akin. Bigat pa bigat to sa akin eh. Sa mundo natin ngayon, substandard tanan.
Ang lahat ng tao ngayon naghahanap ng paraan para kung paano madayain ang mundo, para makayaman, makapera, compared sa gawin na lang yung tama. At ito yung share ko doon. Kung nakikita ang Diyos ng lahat, buhay ng mga Kristiyano, o dili Kristiyano, alam na natin, si Lord ay magda-judge ng buhay ng Kristiyano o dili Kristiyano. Amen? Alam na natin yun. So, ang tanong is, kung alam naman ni Lord yung gibuhat mo everyday, ayoko naman gamitin yung word na konsensya. Pero sabi lang natin, yung heart mo, hindi ka ba natatamaan na ikaw mismo may alam na meron kang maling ginagawa na kaya mong ayusin? Kung meron kang kasalanan sa buhay mo, kung meron kang masama na gibuhat everyday, ikaw na nga may alam, wala nang ibang tao may alam. At anak ka ng Ginoo, Kristiyano ka, alam mo naman, alam ni Lord, hindi ka ba nagkakaroon ng parang conviction? Nabasa ko dito mga ison, medyo grabe ito eh. Sabi na, ito yung sabi na dito sa verse 10 na ng 2 Corinthians 7. Sabi na dito, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. But worldly sorrow brings death. Ibasahan ko lang sa Tagalog ng Nixon. Medyo talagang napaka-amazing po yung pulong sa Ginoo sa tamang oras. Hallelujah. Chapter 7, verse 10, mga Nixon. Sabi na rito, sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisihan ang ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila ng kamatayan. So, kung tayo sa mga buhay natin, kung nag-repent tayo at binigyan tayo ng forgiveness ni Lord, yung biyaya ni Lord, yung grace ni Lord, binuo sa atin, hindi ba dapat ito ay reminder araw-araw na dapat mamuhay tayo ayon sa standard ng ginawa at hindi sa standard ng mundo? Nagigits ba natin yung idea? Kasi when we do something wrong, dapat meron tayong sorrow, and yung sorrow, yung conviction, ay dinadala tayo sa repentance, at yung repentance, isipin natin nagtatanggal na ng regret. Amazing! Kapag ikaw ay nasa presensya ng Ginoo at clear ka sa Ginoo, guys, pag-isipin natin, hindi na kailangan mag-guilty pa. Kasi yung sin mo, naghihatag na sa Ginoo. So, sino dito gusto mamuhay ng buhay na no guilt compared sa my guilt? Siyempre, not guilty. Amen? Ang sarap ng buhay na not guilty. Ito ay only available sa mga tao ay na mamuhay para sa Ginoo. Itong available lang sa mga tao na willing na talikuran ang buhay nila. At willing ihatag ang tanan. Yung 100%, hindi pwede yung passing grade 75, hindi po pwede yung 80%, hindi po pwede 99.9. Ang standard ng Ginoo is lahat kayo ay tumatakbo para maka-first place. Nag-gets pa natin yon? Ang standard ng Ginoo para sa kinabuhi ninyo is lahat kayo ay tumatakbo para maabutan nyo yung first place. Na itong last week, ginanap po yung first annual TOG 3-on-3 tournament na i-change na natin yung pangalan ng konti. Lagyan na lang natin dyan ang OG tournament. Ito ay kasi dahil kay Tatay Speed sa mga years to come na kung ito ay tuloy-tuloy, siyempre makaka-honor din tayo kay Papa Spade, OG. Pero ito ay tournament. Ito ay my first place and my last place. Ito ay may mga winners at may mga losers. Sabi lang ng iba, huwag naman silang tawagan losers. Hindi ba pwede not winners na lang? Ang badoy. Grabe guys, may sinners, lahat naman sinners, pero may mga saved. At yung mga saved, dapat makaiwas na sa sin.
At may may mga maliligtas at may mga hindi maliligtas. So biblically speaking, may winners and losers, dapat yung idea is lahat na nag-sign up. May tanong natin kasi may mga player dito. Mr. Terence. Sa team ninyo, honest lang, sa team mo, ikaw, si John D, o si Benjamin, o si Junji. Wala si Junji. 4 lang kamo? O 5? Ay, yung isang kasama mo. Kayo 5. Sa pag-sign up, yung interested kayo maglaro, ang heart ko lang ba is, sige, mag-sign up tayo, pero alam namin, talo na kami. Ganun yun ba yung feel mo? Uy, wow! pero ano naman, hindi naman ito yung nagiging reserve na, ay, wag na lang tayo. Yan yung hinahabol ko. So, pag sign up sila, sila yung mga sila Joshua, sila Joben, sila Danilo, nag-sign up din sila. Feeling naman nila, makakawin naman din sila. Hindi naman magsasayang, talo na kami, huwag na sayang 200. Kundi, nag-sign up kasi may feeling na mananalo ba? Kahit paano, di ba, nakawin kayo ng isang game or back-to-back? Lose. Wala daw. Nakakain kayo. Na-enjoy. Okay, amen. So, yan yung isang habol ko dyan. Pero yung idea na may mga nag-sign up, 16 ka-teams, 16 times 5. Mahina ako sa math. 80? 80 plus? 80. 80 katao na nag-sign up. So sa 80 katao na nag-sign up, siyempre naman, ang gusto nila makuha is yung grand prize. Amen? Bakit mag-appeal ka sa isang something na wala naman prize? Bragging rights? Pero kadalasan, di ba? People they want to achieve something. Bakit ka pa pumapasok sa eskwelahan kung ayaw mo naman mag-graduate? Gusto mo lang sayangin yung pera ng mga magulang mo? Sana hindi. Pero syempre, gusto makaka-graduate. Sino ba dito na pumasok bilang janitor na gusto nila for 30 years straight, janitor lang sila? Kundi gusto nila umangat. Amen? Tinood naman, di ba? Kahit anong trabaho, gusto mo umangat. Kahit anong sport, gusto mo umangat. Kahit anong school, gusto mo umangat. Hindi po pwede na parang, hanggang dito lang. So, itong life na natin bilang mga Kristyo, mga Ikson, bilang mga believer tayo, bilang mga anak ng Diyos, syempre naman, dapat, kung sa worldly mga bagay, gusto natin umangat, bakit hindi sa spiritual mga bagay? Marami na baka mag-agree o disagree dito. Kasi alam ko may argument dito. Hindi naman importante yung argument, kundi yung idea lang is, sapat lang ba talaga sa'yo? Ligtas ka. Na yung idea na yan is, syempre, sapat na yun kasi ligtas na. Yung idea is, tumanggap ka lang kay Jesus pero hindi mo pinag-pursue si Jesus. Saptan? Kapag tumanggap kay Jesus, pero dili ka nagsimba, dili ka naka-appeal sa mga churches or mga function or mga believers. Kundi, tinanggap mo lang siya. Ang tanong, sapat ba yun? Sa godly standard, hindi. Sa worldly standard, ang daming ganyan. Ang dami talaga. Pero dapat, kung sa worldly mga puta, mga worldly mga bagay, grabe, porsisige hanggat maka-level 1 tayo. O yung mga vlogger dyan, mga vlogger dyan, nagpa-vlog ka ba? Gusto mo talagang walang naitanggap sa katapusan? Hindi. Meron siyang goal na gusto niya maabot, na hindi pa nahabol si Die First, pero alam ko, baka mahabol talaga yung marangay yan kasi halos daily may mga post eh. Grabe, kahit horror, meron na. Nakita ng uso, grabe. May uso pala dito sa Pilipinas. Wow! Pag nahuli mo yan, Brad, lecture na natin yan. Pero yung idea ba is, nga, for fun, pero meron siyang goal. Now guys, sa kinabuhi ninyo bilang Kristiyano, hindi po pwede na yung goal mo lang is langit at wala kang ginagawa dito sa mundo.
Amen po ba? Kasi sa nabasa ko dito sa pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians 5, sa 5:20, alam na natin, dito nakasulat na kayo mismo ang representation na ng Ginoo, ambassador. Pinag-usapan natin yung last week na ng konti. Kung kayo mismo ang ambassador ni Kristo, hindi po pwede na stay-at-home Christian ka lang. Alam na natin, may mga stay-at-home mom, may stay-at-home dad, or yung online work in home. Ang tawag ba doon? In home? Work from home. May mga gano'n. Pagdating sa pagiging Kristiyano, mga igsoon, mahirap po na puro work from home lang. Hindi ito patungkol sa mga live stream na mga AOP, mga ganun ka, mga nag-live ka naman, nagsishare sa pulong sa Ginoo. Hindi patungkol doon, kundi kung ano yung itsura mo, ano yung ugali mo, kung ano yung pagkatao mo, paglabas na ng bahay, yan po yung tinatingnan ng Panginoon. At yan din yung nakikita ng ibang tao. Bago pa tayo lumayo, ibalik na natin ito dito. Oh, hallelujah. So, ang gusto ko sana basahin mga igsoon is dito sa 2 Corinthians 5, 1 hanggang 10. 1 hanggang 10. 1 to 10. At ito ay patungkol talaga sa lawas mong physical at lawas mong spiritual. At sabi naman ni Paul, sino ba ang tao nakatanggap? Sino ba sa atin na nakatanggap natin Kristo at hindi na magusto na talaga doon na sa langit? Siyempre naman, kung ikaw ay nakikristo, gusto mo na makasama na kay Kristo. Pero habang nandito tayo sa mundo, habang nakasuot pa natin itong lawas na to, meron tayong trabaho na binigay sa atin ng Panginoon na kailangan natin sikapan na gawin. So ito yung maganda dito eh. Pasahin lang natin ito ng kamay at hindi naman tayo magtatagal dito. Ito, may about na naman sa complaining dito. So sabi na rito, Pangalawang Korintos 5, alam na natin, ang ating katawang panlupa ay parang bahay ng ating tinutuluyan habang nasa mundo pa tayo. At ito ay masisira. Ngunit alam din natin na may inahandang katawan panglangit ang Diyos para sa atin ay hindi mamamatay kailanman. Ang katawan nito ay ginawa ng Diyos at hindi ng tao. Dumaraing tayo sa ngayon dahil pinanabigan natin maisuot ng ating katawan panglangit. At kapag nangyayari nito, hindi matatagpuan hubad ang ating kaluluwa. Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa paghihirap. Hindi dahil sa gusto na natin mamatay, kundi dahil sa gusto na natin magkaroon ng bagong katawan para mapalitan na ang katawang may kamatayan ng katawan walang kamatayan. Ang Diyos na rin ang siyang naghanda sa atin para tanggap natin ang bagong katawan. At bilang katiyakan, binigay niya sa atin ang kanyang banal na Espiritu. Time out mga dyan. Sa English, nakalagay po dito. Ang ganda yung sinabi dito eh. Sabi daw, meanwhile, sa verse 2, meanwhile, nagrereklamo tayo, we groan. Ayaw na namin maisuot itong katawan natin sa mundo, kundi gusto na natin suotin yung spiritual, yung panibagong katawan na ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero, habang tayo ay buhay, sa madaling salita, huwag natin hayaan ang physical natin na lawas ay ma-overcome ka ng mundo. Sa madaling salita, sabi daw, don't let your worldly body be overtaken sa mga bagay ng mundo. At merong guarantee, merong promise na binigay sa atin ng Panginoon na about sa bagong buhay natin, bagong katawan. Sabi niya, I gave you my Holy Spirit to guarantee na ang aking sinasabi sa inyo ay tinuod. Napaka-amazing na meron tayong guarantee. At sabi daw, pwede naman tayo magiging confident. Dahil as long as kauban natin ang Diyos, kung ituloy na natin sa 6 hanggang 10, as long as kasama natin ang Panginoon, at
wala tayo sa Diyos, sa madaling salita, ligtas naman tayo. Kung wala tayo sa Diyos sa physical, sa langit na tayo, pero kauban natin siya dito, sabi niya, we will be okay. Dahil nakikita naman tayo ni Lord. Sabi niya sa verse 7, we live by faith and not by sight. Mayroon tayong confidence na gusto kong sabihin, oo nga, gusto ko na makauban na si Lord. Kaya nga sa verse 9, sabi daw, kaya ito yung goal ko. Pinag-usapan natin ng goal kanina, di ba? Ito yung goal ko, na may please ko si God. Sa verse 9, kahit mandito ako sa katawan ko o wala na. Verse 10, para pagdating, babasahin ko po yung verse 10. Sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo, parang hatula. Tanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya dito sa mundo nito. Naisulat ko dito, mga ikson, kung ikaw ay nakatanggap kay Kristo, ikaw ay pinag-guarantee na mabigyan ka ng panibagong lawas sa langit. Ito ay guaranteed. Binigay ang Holy Spirit. Pero ang gustong iabot ni Apostle Paul dito is meron tayong judgment. Ikaw ay nasa Diyos o wala ka sa Diyos, magkakaroon pa rin tayo ng judgment sa harap ng Panginoong Diyos. At sabi daw, magbibigay tayo ng kwento about sa mga ginawa natin habang buhay pa tayo. So ang sabi ni Paul, para sa akin, sabi ni Paul, ang buhay ko, gusto ko yung pinaka-goal ko is ma-please ko si Lord, patuwain si God. Ito yung malaking difference, mga igsoon. Kailangan natin masabtan ito na mabuti. Kung gusto mo may please si God, hindi mo ipe-please ang sarili mo. At ito ay yung pinaka-biggest kontra ng turo ng mundo. Kasi ang turo ng mundo, it's all about you. Your happiness, your money, your house, your motor, your cell phone, your girlfriend, boyfriend, husband, wife. It's all about you. Kung ano yung napapatuwa sa'yo, sige na, habulin mo. Kung ito'y para sa'yo na yan. Yan yung turo ng mundo na yun. Napaka-contradictory po sa sinabi dito sa pulong ng Diyos. Sabi daw, kung inuna mo si God sa lahat ng buhay mo, yung mga sarili mong gusto, magiging yung gusto ni Lord. Like iyan natin. Yung gusto ni Lord, yan yung magiging gusto mo, sa madaling salita. Kung mas nauuna mo si God sa lahat ng ginagawa mo, madaling salita, magpapago yung mga gustuhan mo. Nasabta ba natin yan? Tinuod naman eh. Physical example. Yung wala ako sa Diyos, ang gusto ng katawan ko was alak at yung mga ibang drugs. Ang gusto ng katawan ko is hinahawakan ako ng ibang tao. Physical relationships. Ang gusto ko was makakaduwa ako ng basketball araw-araw. Tatlong bagay pa lang yan. Drugs, alcohol, women, sports. Yan yung gusto ko. At inauna ko pa yan sa Bible time ko, inauna ko yan sa church life ko, at inauna ko pa yan sa mga Christian friendships ko. Naabutan ko nung time na yan is puro hirap, puro problema, puro heartbreak, puro hangover, puro mga naghina ang lawas. Pero yung binago ko, ang gusto ko, yung nagustuhan ko ang Diyos, nawala yung gusto ko sa alak. Nawala yung gusto ko sa drugs. Nawala yung gusto ko talaga makaduwa na ng everyday compared sa
magtrabaho para sa Ginoo. At the more nagustuhan ko yung gusto ni Lord, the more na-gets ko na yung life ko ay pinagbabless at pinagbabless at pinagbabless. At doon ako natutunan na yun pala, ang buhay ko is hindi akin. Ang buhay ko is hindi dapat habulin ko kung anong gusto ko, kundi habulin ko kung ano yung gusto ng Panginoon at magiging perfect. Hindi magiging mas maganda, kundi magiging perfect ang life ko. Sa lahat ng problema, sa tanan ng mga problema na tinangan ng mga ison, sinasabi ko sa inyo, hindi ko problema yun. Sa tanan ng sakit na dinaanan ko, ako yung nakaranas, pero hindi ko naman sakit yun. Sa issues, sa financial problems, walang nakasuwat sa pulong sa Ginoo na ito ay iyong problema. Kundi sinabi lang, ihatag mo sa Ginoo, kilos siya sa mga taong tapat sa Kanya. So the more na iniiwasan natin yung mga sarili natin at sinusuot natin kung sino si Kristo, sinasabi ko sa inyo, magbabago yung kaisipan ninyo. Yung priority ninyo, magbabago. At mas lalong magkamit ka ni Lord at mas lalong may bless ka ni Lord. Grabe. Papunta naman doon yung sinulat ko, ayos talaga si Lord. Hindi na natin babasahin, isa-share ko lang sa inyo. Meron akong naisulat dito na gusto ko sana basahin itong verse 11 ng chapter 5 hanggang sa chapter 6 verse 2. Na ito yung nakalagay dito, na tayo ay binago ng Panginoon forever changed, na dapat wala nang balikan sa dating buhay. Sabi daw, you have been reconciled. Jesus died for you. Huwag mo sayangin yung ginawa ni Kristo. Yung dugo mismo ni Kristo, binuhos para sa iyo. Huwag mong sayangin. Kahit anong aspekto ng buhay mo, huwag mo daw sayangin yung ginawa ni Kristo. At yung papasok na doon, sabi daw, dapat i-test na natin. I-test na natin yung mga love natin kay Lord. Na nakikita natin, mas inuuna natin siya compared sa mga bagay ng mundo. Na kung i-jump mo sa chapter 8, sa verse 8 and 9, mga ikson, 2 Corinthians 8, sabi daw, gusto ko makita kung yung love mo sa Diyos at yung love mo sa ibang tao ay sincere talaga. Ano yung ebidensya na nagbago talaga ang isang tao? Saan mo makikita? Sa salita or sa gawa? So sabi ni Paul, kung ikaw ay binago ng Panginoon, let's see it. Guys, kung ikaw ay naligtas ng Panginoon, kung ikaw ay binuhay ng Panginoon ulit, kung ikaw ay binago ng Diyos, hindi naman sa ako ay naghangal or nagmamataas or naghahamon ng pangit na hamon. Tulad ng sinabi ni Paul, let's see it. Kapag nakita ninyo ang mga pastors ninyo, nagkada weekend, tagayan sa barangay, o nagsusugal sa bungad, or gumagamit na ng pangit na salita, magugusto na ba ng Sunday morning na makinig sa kanila habang nagwawali? Palamang hindi, di ba? So yung buhay namin ni Edwin ay dapat talaga sumusunod sa standard na ng buhay ni Kristo. Para makita ninyo. Now, yung kabilaan niyan, tulad ng last week na pinag-usapan namin, yung na-share ko last week about sa buhay namin ni Edwin, kami ay parang tinatakan na ng Panginoon at yung tatak namin ay natatak na sa mga kaisunan sa church at dapat mamuhay din kayo na parang nag-disciple, sa madaling salita, nag-disciple din. Ito yung parang, resume ba? Now, same idea is kung kami naman ni Edwin na mamuhay sa biblical standard, pinapakita naman sa gawa, hindi ba dapat ang buong church din ay namamuhay din sa standard ng Ginoo at pinapakita din sa gawa? So sabi daw sa verse 8 and verse 9 ng chapter 8, i-test mo
kung talaga sincere yung pagbabago mo, yung sincere ng gugma mo sa Ginoo, at sincere yung gugma mo sa ibang tao. Grabe yung sinare. Kung may time kayo mga ison, please, basahin mo chapter 7, basahin mo chapter 8, hanggang chapter 9, makita mo yung pinagdaanan ni Paul. Sinabi ni Paul, kayo, mga mayaman kami, mga mahirap kayo, mga ayos ang buhay, kami mga binugbog. Sabi niya, tapos ngayon yung pinag-bless kayo ng Panginoon, hindi niyo ba na-realize na pinag-bless kayo ng Panginoon para makabless kayo ng ibang tao? May ano yung gusto ko sanang basahin dito is kadalasan ginagamit po sa offering. Pero ako, isi-share ko sana na hindi ito sa offering, kundi ito yung lahat ng gihatag ni Lord sa inyo na dapat talaga i-share nyo sa ibang tao. Basahin nyo lang po. Dito sa tatlong chapters na to, basahin nyo na sinabi, I will give you everything. Pero hindi mo pwedeng isa sarili lang. Sabi daw, you are rich so you can bless others. You have so you can give. You guys, yung yung na last na nalagay ko dito. At sana sa chapter 9, 6 hanggang 15, sana yung babasahin natin. Sabi daw, kailan ba natin makikita? Ako, nagets ko na kasi si Dad Rob ay talaga mahilig dito. Kailan natin makikita na the only way na mamuhay kayo ng full life is continue to give. Hindi ito about sa part-time. You give yourself, you give your time, you give your talents. Siyempre naman, ka-appeal na doon, you give your offering to the Lord. Pero kung gusto mong makaroon ng buhay na sagana, buhay na full, you have to continue to give all the way sa katapusan ng buhay mo. God will only keep giving you if you give. Hindi po pwede na ikaw mismo gagawa na ng warehouse na puro giatag sa iyo mga Ginoo, ikitago lang dyan sa warehouse na yan. Hindi po pwede ganyan. He only gives to those that continue to give. You will never be without kapag kayo magiging faithful sa paghatag sa iba. This can be time, talents, energy, yung weakness ni mo. Ito yung actions, guys. Test natin. Ang love natin, mga Exol. I-test natin. Sa verse 8 and 9 ng chapter 8, i-test ninyo kung sincere ba yung love mo kay Jesus at yung love mo sa ibang tao sa pagitan ng action. Matindi to eh. Balik lang natin. Kung willing kayo magpa-test, sa nabasa natin, sa verse 10, you will stand. Ikay ay tatayo sa harap ng Panginoon Diyos at i-judge na yung tanan ng actions mo. So, i-test natin yung mga love natin, mga Nixon. I-test natin kung sincere yung gugma natin sa Diyos at yung gugma natin sa ibang tao. Ito ay challenge. Ito ay, come on, let me see kung talaga yung mga nakukuha natin sa church ay gigamit talaga natin sa mga lives natin. Hindi na kailangan gumamit na ng parang pahadlokin yung tao na kung si pastor nagbisita bigla sa bahay mo na hindi ka prepared, ano yung unang itatago mo? Mga ganun ba? May mga ganun, di ba? Nakarinig na tayo ng ganun? O kung bigla, halimbawa sabihin natin dumating si Jesus sa bahay mo. At pagkatok ni Jesus, binuksan mo yung pinto, Jesus. Tapos sasabihin lang ni Jesus, gusto ko lang mag-house tour right now. Hindi pa ako naglaba. Yung idea ba ng ganon? Kasi hindi naman dapat umabot sa ganon. Amen po ba? Hindi ba dapat umabot sa ganon? Kasi alam na natin nakikita ni Jesus tanan. Alam na natin ginajudge ni God yung gugma natin sa ibang tao. Yung actions natin. Pero dapat magkaroon talaga tayo ng conscience na alam natin na dapat yung conviction natin yung nagpapatulak sa atin na mas mag-love, mas mag-give, at mas magpagamit sa Ginoo. Amen?
Meron ba tayo nasaktan dyan sa mga ramblings ko? Ito ay, hindi naman talaga sabi natin na wali talaga, kundi ito ay mga questions na kina-questionan ko yung sarili ko at nag-overflow sa mga nabasa ko sa pulong sa Ginoo at inaabot ko lang sa inyo. Pero alam ko, may kasamang conviction to kasi ako, nakukonvict ako eh. Willing ba tayo magpa-test kung talaga tinuod tayo sa Ginoo? So, hallelujah. Yan lang sa akin. Basahin niyo na lang po itong pwedeng chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8, and chapter 9. Lalo pa dito sa chapter 8, verse 8. Sabi na, I am not commanding you, but I want you to test the sincerity of your love. Oh, grabe. I-test natin yung love natin kung talaga tinuod o hindi. So, hallelujah. So, maiksi lang ang wali natin karon. Pero, yun na yun eh. Hindi na kailangan hindi naman kailangan paano pa yun eh. Kung pag sinagad ko pa, mamaya eh. Sobra-sobra na mas mainis na lang tayo. Minsan, ilang words lang yung kailangan para makausap tayo ni Lord. Amen? Minsan, napaka-clear lang naman na yung gusto ng Panginoon is talagang magpasakop tayo sa ano niya. Magpasakop tayo sa will niya. Magpasakop tayo sa pulong niya. Hindi po pwede na puro na lang tayo mga share ng share pero yung actions natin is napakalayo naman sa pinag-share natin. Ang kailangan natin gawin mga igsoon is bago pa tayo magsalita, tandaan natin, ako una magtataas na kamay, tandaan natin ng lahat ng tanan na agiwas dito sa baba mo, i-judge ng Ginoo. Ako, willing ako. Guilty. Pag humarap ako sa judge na yun, puro guilty ang isasabihin ko. So kung hindi natin na protektahan yung mga dila natin sa mga kauban natin, paano naman natin masasabi na nagagawa natin sa labas? Kasi pag hindi natin nagagawa dito sa harap ng mga kasama natin dito, napaka-fake naman tayo dun sa labas. So i-test natin mga igsoon. I-test natin yung love natin, i-test natin yung words natin. I-check na natin kung tayo ay nasa tamang heart condition para mas lalo tayo magamit ng Ginoo. Yung standard ni Jesus, hindi yung world standard. Amen? Hallelujah. Well, diretso po tayo sa ating offering na yun. Hallelujah. Hallelujah. Well, tayo ay kakanta. Jesus. Yeah, let's give to the Lord.
Hallelujah, manindog ta maigsoon. Binita nga mubungat og mga panalangin maigsoon. Ato i-pray ang mga context, no? O love offerings. So, pwede nga ato ito ko ito mga ulo. Isulti lang, i-release lang ang mga panalangin. Yes, Lord Jesus. In the name of Jesus, sa gahom sa ngalan ni Jesus, no? Hallelujah. God, salamat Lord sa imuha mga pulong karon Ginoo. Din nagtudlo ka kanamo Ginoo. Ug nagtambag ka kanamo Ginoo. Ug maayo kini Lord. Sama kini sa dugos Ginoo nga tamis Lord nga among kanon Ginoo. Salamat Lord sa imong pagmaymay. Diin kami karon buhi pa Ginoo. Di moabot ang panahon nga imo gayong kuhaon Lord ang among kinabuhi Ginoo. Nagtudlo karon Lord nga kinahanglan nga among pilion Ginoo Lord. Musunod kanimo. Dili kami Lord magligoy-ligoy Ginoo sa amo ang pag-alagad kanimo Ginoong Dios. God, salamat nining bahina Ginoo sa espirituhanon nga panalangin nga imong ipaabot karon sa matag usa Ginoo. God, imo nga magidawaton ang mga kasing-kasing o i-bless nimo Lord ang matag usa Ginoo nga nakabati karon sa imong mga mensahe. Thank you Lord nga kami Lord mo tubo, kami Lord mo mature Ginoo. Kami Lord God mahimo nga galamiton Ginoo para sa imong mga gibuhaton. Wala pa Ginoo mahuman Ginoo Lord ya sa among mga kinabuhi. Tag-usa Lord, do na kay mga plano Ginoo. Apan kining mao mga plano Ginoo Lord. Hallelujah, ikaw ang nasayod Ginoo sa among pag-ampo, ang imong mga plano mahitabo Ginoo sa among mga kinabuhi Lord. Give me more wisdom Lord God. Bigay kami more wisdom Lord and understanding Father God Lord. Diin among mabuhat ang imong kabubuton Ginoo. Yan may espiritu Lord kasing-kasing nga masinugtanon Ginoo, spirit of obedience Lord. Dili kami kutob mamati sa imong mga pulong Ginoo. Dili Lord, masinugtanon kami Ginoo niini Ginoo. Dadalaygon ka, ipin Lord nining salapianon nga bahin Lord. Hallelujah, in the name of Jesus Lord. Akong gipanalanginan kini Ginoo sa pangalan ni Jesus nga kining maong salapi Father God. Love offerings Lord ug sa tithes Ginoo Lord. I pray Lord nga imo kining panalanginan Ginoo, imo kining gamiton Lord para Ginoo sa maging buhaton nga wala pa Ginoo mahuman Lord. Salamat Lord God. Diin kadtong lisod namo apton Ginoo. Tabangi kami Lord aron maabot namo sila Ginoo Lord ang ilang mga kasing-kasing Ginoo. Thank you Lord. I-bless Lord ang matagpusan nga mga igsuunan nga matinud-anon nga nagahatag sa ilang mga salapianong abot Ginoo diin sa ilang kinabuhi nining tibok simana Ginoo. Ikaw maayo Lord, ikaw matinud-anon, ikaw nag-amping Lord, ikaw nagapanalangin Ginoo, ikaw nagproteksyon Lord. Nasayod ka Ginoo sa tanang mga source of income Lord sa among mga kaigsuonan Ginoo. God, I pray Lord in the name of Jesus nga imong i-bless Lord more than Ginoo sa man naa sa ilaha karon Lord. I pray Father God nga imong i-bless Lord. Hallelujah, bisan pa kadtong Ginoo nga kadtong wala pa Ginoo makahatag gayud sa ilahang mga salapianon Ginoo para sa imuha Ginoo Lord. Dalaygon ka Lord nga imong i-bless ang ilang kabuhi aron ilang mahatag Ginoo ang kinatibuk-an para sa among pagsimba ra kanimo Ginoo. God, dalaygon ka Ginoo, among gipataas kanimo ang tanan, among gihatag kanimo ang tanan, mga pagpasalamat pasidungog kay may kalungganan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Well guys, ito na yung bigyan ng konting announcement lang, update lang. Ito na yung last Sunday na natin makakasama si Ninang Edna. At bilang church, gusto ko ipag-pray natin siya. Ako ay na-bless kami ni Rich, pamilyang Vandenbos, na-bless kami sa timing ni Ninang Edna dito at now it's time na balik siya sa Catanduanes dahil hinahanap na daw siya ng mga 20 doon, ng mga tao doon. So,
hindi lang maipapray natin dahil sa travel of blessings, kundi ipapapray na natin dahil ugma ay birthday niya. So, sasamahan siya ni Rachel sa Catanduanes karon Thursday at si Rachel ay magstay doon ng isang week hanggang next Friday. Makaka-visit naman si Rach more than halos 2 years na bago since last time na nakabisita si Rach sa Catanduanes kasama ni Spades. So, si Rachel muna magkatid kay Lola Edna at ipagpray na lang natin na pabalikin ni Lord si Ninang Edna. Amen, hindi pabalikin si Rachel, mahirap na. So ipapapray natin si Ninang Edna at guys, please ipagtuloy ninyo, ipagpray yung church construction sa taas at tuloy-tuloy po si Pastor Edwin o si Joven, nagka-go hard sila everyday itong week na to at ako naman bukas makabalik doon, makasama na sa work party doon at ginagawa na yung mga CR at once na naka-CR, gagawin na namin yung pinaka-kwarto doon para sa mga sound equipment. Tatapusin namin sa pag-close in ng last na wall at palapit na magkaroon tayo ng place doon na pwede na tayo lumipat. So ulitin ko lang, ang celebration natin is sa May 25, pero ang shoot na natin is sana yung mga first Sunday na ng May, makalipat na rin tayo. So yan yung plans, si Lord na nang bahala sa timing, pero at least meron tayong idea. Buti nga nakasimba si Kuya Lando na yun para malaman niya yung update doon. Mamaya, wala tayo dito tapos hahanapin tayo eh. Doon lang Kuya Lando. So, ito ay talaga exciting guys. Exciting sa lahat na nagtabang last week. Salamat ulit sa 3-on-3 at sa mga nagbabantay doon. Si Lord na bahala. Nag-dedicate natin yung place na yan sa Panginoon. Kung ano man nangyari doon, si God nang bahala. Amen? So, hallelujah. Well, yun lang. Busy. Itong next na mga buwan, busy talaga sa construction. Next Sunday is first Sunday. So, alam na yan. Kung may madala, ilay natin at i-celebrate natin yung kabutihan ng Diyos. So, siguro si Bro Jobin yung magluto-luto para kay Rich kasi wala si Rich eh. So, makakasama namin si Jobin tsaka si Miss Che sa bahay ulit habang wala si Rich. Para mayroon naman akong babysitter kasi makulit daw ako eh. So, hallelujah. Well, pwede ba, Ninang Edna, lumapit ka muna dito? At kung sinong gusto lumapit, ate, patungan ng kamay, kininang, pwede nang ipatong, huwag lang yung malakas kasi mamaya, patukan ka rin eh. Medyo matapang yan eh. At ipagpray lang natin dito sa closing natin, ipagpray lang din natin si Ninang Edna. So, Ninang, Trina, dito ka na, tumabi ka na sa akin. Hindi naman kami aawit na ng happy birthday. Ipapray ka lang namin. O, sige na. Ha? May alasan yung pumalo dyan. Benjelo. Dito ka na. So, dito ka. Harap sa church. Yan. So, Kaplangan is love. So, sige. So, pwede pa tayong vlog? Tanong, let's stand. Pag-pray muna natin si Ninang at saka tayo ay mag-close. Kung extend na natin yung mga kamay natin kay Ninang, pag-pray na natin. Hallelujah, Lord God. Salamat, Ginoo. Sa life ni Ninang, Lord. Sa blessing niya dito sa church family at sa bahay, Lord. Alam namin, Panginoon, na ikaw talaga may hawak ng buhay ni Ninang, Lord. Ako ay nagpapasalamat personally, Lord God, na thank you, Lord, na binago mo siya. At Lord, ginawa mo siyang anak mo, ginawa mo siyang Christian, Lord, ginawa mo siyang tagasunod sa iyo. Panginoon, salamat Lord sa smile niya, salamat sa mga kulitan niya, salamat sa pagyakap-yakap niya, salamat sa kurot-kurot Lord, salamat sa tawa niya Lord habang nanonood ng kung ano yan. Lord, alam mo na Panginoon, kami ay nagpapasalamat dahil sa life ni Ninang Lord. At gusto lang namin Lord, maprayan siya Lord ng blessing, maprayan namin siya Lord ng safety Lord God sa kanyang katawan Panginoon, sa health niya Lord, sa kaisipan niya Panginoon, sa joy niya, Panginoon, Lord. Pag-pray namin, Lord, na walang mga medical problems, Lord, na darating, Lord, kundi, Panginoon, hanggat sa tinawag mo siya pauwi, Panginoon, siya ay makakatakbo, siya ay makakasayaw, at siya ay makakatawa, Panginoon, dahil ikaw yung nagbibigay ng buhay sa kanya. So please, ingatan mo si Rach at si Ninang, Lord, habang balik sila ng Catanduanes. Gamitin mo sila doon, Lord, para sa karangalan mo, Ginoo.
At Lord, kung will mo, Panginoon, maibalik pa si Edna dito. Siyempre naman, Lord, naka-open yung arms namin, naka-open yung mga bahay namin para kinin ng Edna, Panginoon. Salamat, Lord, sa birthday niya, Panginoon. Salamat sa life niya, Panginoon, na chinus niya, Panginoon, na sumunod sa iyo. So, i-bless mo siya, Panginoon. All the days of her life, i-bless mo, protect her. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Lord, tinataas din namin sa iyo si Darling, Lord, sa kanyang life, Lord God. Gusto naman makita ng safety din sa life ni Darling, Lord. Ingatan mo siya, Panginoon. Na dili siya matisod, dili siya ma-stumble, dili siya madala ng mga kalokohan ng mundo, kundi, Lord, manatili siya 100% sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord God. God, ingatan mo siya sa araw-araw niyang life, Lord, at gamitin mo siya para makashare sa mga ibang tao, Panginoon. Thank you, Lord God. God, tinataas ko yung bawat sa iyo. Lord, itong service na to, itong fellowship to, Lord, alam ko, Panginoon, ikaw ang may hawak ng lives nila. At Lord, gusto ko makita, Panginoon, nasa test nila, Lord, grabe yung actions nila, magiging mas katulad ng action mo, Ginoo. So please, Lord, samahan mo sila every day, sa mga trabaho, sa school, kung saan man sila aabot, Panginoon, at let them be a walking representation, Lord God, na kung sino ka, at kung ano yung ginawa mo sa mga kinabuhi nila. Salamat, Lord God. I-bless mo, Panginoon, ang lives namin, Lord, para makaka-bless kami sa ibang tao. Salamat ulit, Panginoon. Napakabuti mo. Napakabuti mo. At ito, dinadalangin sa iyong pangalan. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Blessings sa inyong lahat. We'll see you guys next week sa first Sunday. My youth is alas 3 daw ang youth sa Matabaw. Mag-movie night yata na naman kayo. Tama ba? So, kung gusto niyo magdala ng snacks or inumin, sige na. Makita lang kayo doon sa Matabaw. Blessings sa tanan. I love you guys. Please, i-mark yung mga calendar niyo sa May 25, ha? May sunod ng mga project ka? Apa? Ilan lang? Oh? Oh?